Yo, what's up vlog? So, it's 11:06 PM. Pabiyahe tayo ngayon. Ah, let's go. So, actually may sisimulan tayong bagong vlog. Tinatawag natin tong rants for change. So, ang gagawin lang natin is magrereklamo lang tayo sa mga nakikita natin sa daan. Ito, kung ano yung makikita nyo dyan. Okay, so, hopefully, ma-practice natin yung isa sa mga pinagkaloob sa atin ng Constitution, which is free speech. So, yan. Like, lipat muna tayo pagka nakalabas na tayo ng gate. Kasi may ginagawa pa dito. 10 PM lang kasi dito eh. So, patrasin muna natin tong sasakyan. Ingay ah. Pasensya na eh. So, ayan. So, nakalabas na tayo dyan. So, bawal talaga lumabas dyan ng lumusot kapag ka 10 PM. So, yung mga dumadaan ng Doña Carmen. Hanggang 10 PM lang po tayo, ha? So, yun nga. Naisip natin maggumawa ng vlog. So, Runs for Change. Kung ano yung mga nakikita natin sa kalsada. Mainly, yung mga dapat na natatamasa natin bilang mga taxpayer pagdating sa kalsada. Yun yung mga ibabag natin. And then at the same time, tawag ito, yung mga driving behaviors na makikita natin sa kalsada. As you can see, naka-e-bike tayo. Okay? So this is a pedal assist bike. So pagkabang pumapadyak ka, doon pa lang siya umaandar. Okay? Huwag niyo huwag niyong imali ng definition regarding dun sa mga mukhang golf cart na sinasakyan ng mga marites. So, hindi po tayo yung klaseng e-bike na yun. So, legal tayo sa mga bike lanes. Okay? Ayan. Yeah, good evening. Yeah. Hi ka muna. Bablog na. So, ayan. So, ito. Palabas na tayo ng Doña Carmen. Hindi ko alam kung dapat ko pa isama ito eh. We'll see. So, yung night ride lang muna natin ngayon. So, papunta tayo ng Manila. Tapos, ito. Tatawid tayo ng highway eh. Natin makakatawid tayo. Mabibilis na kasi sasakyan ngayong gabi. So, dapat mabilis ka rin. Ayan. Makatawid tayo. Okay. So, yan lang lagi natin biyahe. Siyempre, tingin ka muna kung safe na. Pagkalabas ng motor, saka pa lang tayo aandar. Kasi mga motor, hindi nagme-menor. Nakita kang patawid, biglaan kang harangin. Kita mo tong jeep na to. Ito yung sa mga reklamo natin. Di ba galing ka sa first lane, sisingit ka dyan. Di ba? Tatawirin mo maraming lanes. Kasi nga, kamote ka. Tapos ito, tuwing gabi, maraming nakaparadang jeep, taxi, UV, mga sasakyan. Ayan, nakikita nyo dito sa kanan. Mga obstruction. Ito, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Medyo sira ulo. Bigla-biglang kumakari. Diba? So, ang daming obstruction sa kanan. So, hindi ka na makakagamit ng bike lane sa gabi. Tapos, walang ginagawa ang mga enforcer dyan. For the longest
time talaga, nandyan na yung mga sasakyan na yan, mga jeep na yan. Diyan na tumitira, diyan na sila natutulog, diyan na kumakain, diyan na naliligo, kaya diyan na umiihi, diyan na sumisiap. Kaya ang baho na nung mga gilid-gilid dyan. Yan. Lalo na dito, bandang Litex. Ayan, kita mo, 3 lane ng kinakain ng mga yan. So ikaw, lalabas ka talaga. Kung bisikleta ka, delikado buhay mo. Diba? Kasi ito, may counterflow pang police. Diba? Ito, sasakay dyan sa gitna. Kahit no loading dyan, no parking. Meron na po tayong meron na tayo dyan meron na tayong loading bay. Diba? May waiting shed na doon. Dapat doon na sila nagsasakay. Pero hindi, matitigas ulo eh. Kaya ako, pabor talaga ako na i-phase out na yung mga jeep. Hindi ko alam bakit hindi pa sila i-phase out. So tayo ngayon, babaybayin lang natin yung bike lane. So makikita nyo yung mga sa gabi makikita nyo talaga yung mga kamote lumalabas talaga. Parang yan. Ka-counterflow yun. Diba? Bayan ang kas. Tagtag. Tapos isa pang maraming reklamo dito sa Commonwealth Market. Ito Commonwealth Market to. Itong Commonwealth Market, mapapansin nyo dito sa kanan. Ito, may taxi na nakaharang, di ba? So hindi ka makakapasok doon. Tapos gagawin nilang parking to, itong buong to. So yung bike lane nawala na naman. Hindi na naman tayo makakapag-bike sa gilid. Di ba? Tapos, ayan. Mga yan, mga nagsasakay baba bigla. Ayan, wala ka na, dito sa kanan natin, di ba? Wala ka na makitang madaanan mo. Kasi ginawa na talagang parkingan. Diba? Lalo na pag umaga, tanghali, yan. Ang lala dyan. Madaanan. Riverside. Kaya ako mas gusto ko rin bumiyahin ng gabi kasi nga wala kang masyadong pedestrian na nakikita. Mas menos din yung mga jeep na bigla-biglang kumakat sa'yo. Dito muna tayo dumaan sa gilid ulit. Oh, may vulcanizing shop. Oh, yeah, copyright. Kasi may mga babae dito sa gilid. Mga beer house. Diba? Itong kahabaan ng Commonwealth, dito ako nagtataka eh. Dapat kasi ibalik na nila sa Highway Patrol Group tong buong Commonwealth eh. Highway to eh. Commonwealth Highway nga eh. Bakit napunta sa MMDA? Eh mga MMDA hindi naman nila pinapansin yung mga obstruction na yan. Diba? Illegal parking, obstruction. Dapat na-tow na yung mga yan eh. Diba? Ang haba niya, nakita nyo sa likod ko. Nadaanan natin. Sobrang haba ng mga nakapark. Pero walang ginagawa yung gobyerno. Diba? Ito, may counterflow pa ulit. Dito, buti sa kaliwa, hinarangan na to. Dati, dami tumatagos dyan. Ito isa sa mga bottleneck din lagi dito. Kasi pagka nagsasakay baba dito yung mga jeep, nakagawan sila sa unahan. Tapos yung iba hindi gumagalaw. Diba? Hindi katulad sa Mindanao, pagka sasakay ka ng jeep, kaya pag may ibababa yung jeep, okay, yung nasa likod niya na jeep, sa harapan niya yun magpapark. Okay? So pag ikaw nakahinto ka na sa gilid, gumilid na ang isang jeep, doon pa lang siya pwedeng i-overtake ng ibang jeep. Dito, maraming counterflow. Tulad yan. Diba? Ayan. Ito, may mga counterflow na naman. Dito sila dumadaan eh. Dapat ulihin din itong mga to eh. Pag kayo nabangga dyan, nalabas tayo kasi may truck dito sa gilid. Balik
Daan tayo sa bike lane. Safety ka lang lagi. Safety lang. Yan, bike na tayo sa bike lane. Ang sarap mag-bike kung walang mga obstruction, wala yung mga tao dito. Diba? May sidewalk ka na eh. Hindi mo na kailangan pumunta dito sa sidewalk, sa bike lane. Mga kamote lang gumagawa niya. Ay, ito, counterflow na naman. Sa gabi mo talaga makikita yung lahat ng mga violators eh. Yung mga lalaki, mga violations eh. Ayun, ito pa, may isa pang counterflow, di ba? Yan, food panda ka pa naman. Ang ganda sana nitong project nila na may waiting shed dito sa harap, di ba? Maganda tong sinimulan nila. Ang kaso lang, parang nagiging ano siya, nagiging pahirap sa mga kumakanan dito sa Don Antonio ba to? Dito sa Shopwise. Kasi nakaharang nga naman yung mga jeep. Diba? Nakaharang itong mga jeep. So hindi sila makakanan agad dyan. Diba? Simula nung ginawa nila ng kanya-kanyang linya, itong mga sasakyan dito, yung mga jeep, mga motorcycles, yung mga private vehicles, mga kotse na kakanan sa mga side streets, hindi sila makakanan agad. Kasi nga parang pagka kumanan sila, uhulihin naman sila ng enforcer kung may garapal na enforcer dyan sa gilid na nagtatago. Lalo na doon sa may sa may Shopwise. Dami na uhuli dyan. Kasi nga daw, puro solid yellow lanes daw. Kaya may solid yellow lane, may PUJ lane, nuhuli nila. Pero dapat kasi kung kakanan ka doon, ilan ba yan? 100 feet. Diba? Nakasignal ka na. Pero dahan-dahan ka na kumakanan. Pumapasok ka na dito sa bike lane. Pumasok ka na sa bike lane para maiwasan ka na ng mga nasa likod mo na bike. Tapos makakanan ka na maayos. Diba? Yung standard kasi natin ng driving sa Pilipinas, sobrang sobrang pang mga selfish na tao. Kita nyo yan? Diba? Di marunong kumanan sa Di marunong kumanan sa gilid. Laging gusto nila nasa fourth lane. Fourth lane, ididiretso sa kanan. Diba? Ganun ang kabubuhan yan. Diba? Ang daming bobo sa Pinas eh. O, sabihin mo, wala tayo sa bike lane. Kasi diretso po to. Iiwas lang tayo sa lubak. O, kasunod naman natin yung jeep eh. Diba? Ganyan po ang mga jeep lagi. Haharangan nila lagi yung bike lane. Diba? Ganyan magmaneho yung mga yan. Kasi magsasakay nga naman daw sila. Pero alam mong na meron kang kasunod sa likod, dapat gumigilid ka. Doon ka sa linya mo. Diba? Tapos pag nasa labas yung bisikleta, reklamo kayo. Diba? Yung mga wala rin naman kayong disiplina. Yan ang problema dito sa Pilipinas. Which is, doon ako nagtataka, bakit natin ina-normalize na hindi, ganyan, sa Pilipinas ka kasi. Di ba dapat baliktad? Dapat sasabihin nila, nasa Pilipinas ka, dapat hindi dapat ganyan yung pagmamaneho mo. Tama to. Yung taxi, hindi ko alam kung nakikita niya tayo. Pasok. Kasi minsan mas delikado pa pumunta sa bike lane. Sira ulo, di ba? Lakad ka, babagalan niya. May sa padaanin ka muna.
dito sa Luzon. Luzon ba to? Luzon yan, di ba? Laging ganyan. Yung mga jeep dyan, laging naka-obstruct yan. Oo, may ginagawa dito sa Tandang Sora. Kasama ko pala yung aso ko. Yung ginagawa sa Tandang Sora, para sa MRT siguro. Ambulansya, gilid tayo. Ngayon, pagka may mga ganito, dapat, kung siklista ka, bumalik ka sa gilid. Kaganyan, mali, di ba? Babalik ka na sa bike lane agad. Hindi ka na tatagal doon. Diba? Tapos pagdating dito sa may sa may INC, sa Central, may minor ka na dyan kahit pababa to. Yan. Kasi nga pwede tayo mabangga dito sa kanan. Yoo! Diba? Sayang wala tayong sound trip eh. Sayang lang tong tong bike lane natin, di natin pinapaganda. Puro ganito, puro lupa. Ayun puro butas. Nilaanan niya ng pondo pero ang binili nila pangguhit. Yan. Tataka rin ako dito sa dami ko nakikitang task force disiplina. Pero wala naman silang ngipin. Ano ba trabaho nila? Nagpapasahod na naman tayo sa gobyerno ng mga wala namang kwentang trabaho. Binabayaran mo sila para umupo. Hindi ko alam kung ano yan Hindi ko alam kung volunteers ba yung mga yan. Pero tingin ko, may sahod yun. Ang kaso lang, sabi mo, may kuryente yun. Diba? May ginasusan nyo ng overprice na naman siguro yung mga nila. Yung bahay kubo nila doon. Pero wala naman silang ginagawang trabaho. Diba? Task force disiplina na yan. Hindi ko rin maintindihan kay kay LGU ng Quezon City bakit may ganun pa eh. Kung wala naman silang authority magpaalis ng mga naka-obstruct sa kalsada, diba? Disiplina nga eh. Sasabi mo disiplina. Mga naka-illegal parking, walang disiplina, hindi nila magawan. Diba? Yung mga sidewalk vendor, hindi nila pinapaalis. Diba? Anong silbi mo? Anong disiplina bang hinahanap mo? Walang kwenta eh. Paparating na tayo sa Philcoa. Malapit na tayo sa Circle. Manuel. Quezon City Circle. Oras na ba? Time check. 11:24. 11:24. Kanan muna kayo. Nasa traffic. Tayo didiretso. Pero hindi ko nakakainin yung kaliwa. Kasi diretso lang tayo dyan. Dito sa Circle, nakakatawa rin kasi maraming hindi marunong gumamit ng rotonda. Sa ibang bansa, bawat linya ng rotonda, dito, merong kaukulang linya kung saan ka mag-exit dapat. Diba? Pero sa Pilipinas, kung saan lang gusto mag-exit, doon sila dadaan. Wala silang pakialam. Boy hazard, di mo alam kung saan pupunta. Akala mo kakanan. Ito naman bike lane sa ang ganda sana. Daanan natin, pakita natin. Tuwing umaga, pag dumadaan ako dito, wala ka naman madaanan kasi dyan nagja-jogging, laging may tao. Diba? Meron naman tayong daanan sa kanan, maluwag, pero mas gusto pa rin nila dito sa dito sa bike lane.
Paano natin mapopromote yung cycling, di ba? Kung ganyan, tapos may nagtitinda, walang ginagawa. Walang ginagawa yung mga mga enforcers dyan tuwing umaga, tuwing gabi, mga pulis. Nahayaan lang natin sila. Dito lalabas na tayo. Yan. Kasi tatawid tayo doon. Dito tayo sa gitna. Kasi sila kakanan sila. Putol kasi yan, hindi tayo makakadaan doon eh. Ito yung safest lane. Itong 4th lane. Tapos balik ka sa gilid. Fourth lane, lipat ka sa 5th lane. Diba? Woo! Woo! Tapos lumipat dito sa 1st lane. Alam mo, kanina pa yung naka-hazard. Di natin alam kung anong problema niya. Yan, puting sasakyan na yan. Diba? Dito, may bike lane dito. Na tanggal lang nung nag-aspalto. Sa gabi, huwag kang dadaan dyan sa kanan kasi maraming hold-upper dyan. Dito sa wildlife, pag dumaan ka dyan sa kanan, minsan pwede kang ma-hold up. Kaya huwag kang dadaan dyan. Ayun, ganda ng kalsada, oh. Ganda pag bagong aspalto, tapos ilang araw lang, biglaan na lang kakayuri na naman ng Maynilad. Pero good job. Buti naman nag-espalto na kayo. Tagal lang luwak dito eh. Ang alam ko nung nakaraan, nag-espalto rin sila sa buong Quezon Avenue eh. Ito, nasa Quezon Ave tayo. Ngayon, mga siklista, kung dadaan kayo dito, tapos nakikita nyo, di ba may stoplight, huminto kayo dyan sa diba? May pwesto naman eh. Usually dito, pero dapat mas safe pa rin dito sa gilid. Kasi bubusinahan ka dun. 4, 3, 2, yan. Go na. Yan, balik kayo sa bike lane. Merging traffic. Bakit walang sasakyan dito? Feeling ko sinarado. Sinarado ba? Sinarado yata. Ay, di naman. Kala ko sinarado. Nasa left lahat ng sasakyan, no? Stoplight na naman. Yan, stoplight. Dito na tayo sa EDSA. 23 minutes na pala. EDSA. EDSA. Ganyan ko pa. Pwede ko naman palang yan. Pwede naman natin i-pour ang camera. Pag stoplight, kahit nakabike ka, huminto ka. Let's malikot. Ang ganda mag-ride pag gabi talaga. Time check, 11:30. Go na, let's go! Woo! Quezon Ave. May area ng Quezon Ave na ang hirap daanan dahil luwak talaga. Ang lalim ng potholes.
Ito, bagang espalto na ulit. Diba dito, pagkakanan ka, dapat dito pa lang sa may BPI, nasa ano na kayo eh. Nasa gilid na. Para makakalabas pa. Hindi na tayo makakalabas. Ito, nag-asphalt pa sila. Inayod pala yung buong Quezon, yung ano, ayod lahat. Balik tayo sa bike lane. Pinaayod lahat. Pero saglit lang yan. Blinking. Lakas ang hangin. Woo! Woo! Lubak. Yan, lubak. Ganda pagpalo. Red light. Go ba? Napagaw ba? Ay, narangan naman pala lahat eh. Yan. Baho ng asfalto. Baho ng asfalto. Dito ko tanga, bakit hindi nyo pa sinagad, di ba? Pumayod ka doon. Yun lang yung asfalto, ito hindi pa. Ba't ganon? Hindi pa tinuloy. Parang tanga. Hindi yung luto niyan, hindi pantay pagka naspaltohan tong bike lane. Labo eh. Diba? Hindi pa sinagad. Pwede rin mali ako. Baka hindi pa lang tapos doon. Tayo sa Fisher mo ako. Inipison. Ayaw ko batid sa taxi na to. Bibilis, babagal, bibilis, babagal. Sabi ng taxi to eh. Sabi kayo ganyan. Bibilis, babagal, bibilis, babagal. Tapos pag gusto mong i-overtake, bibilisan din. Sira ulo eh. Sarap talaga pag bagang espalto. Ay. Ari ko, taas naman nun. Andito na tayo sa lugar na maraming nasisiraan. Sa Pegasus. Lakas ng hangin. Ito, may siklista. Good job, ate. Mabutan tayo ng ano. Mabutan tayo ng red light. Tayo sa harapan. Kasi may kumakanan dito. Ito, puro lubak na to.
Dito hindi ko alam kung ano yung nagpa-flash lagi eh. Kung camera ba yon or pundidong ilaw. Lagi may puting flashing. Baka yan yung end cap. Ayan o. Nagpa-flash na naman. May kumakanan dito sa Skyway. Dito lang tayo sa gitna. Bahay pala yun, nakala ko lalaki. Sana itong intersection ng inuna nilang asphaltohan. Kasi ito yung pinakalubak talaga. Aray ko. Sana all. Sana all. O nga pala, pag ganitong nasa kalsada ka, hindi mo kailangan dapat sa ibang bansa. Sa ibang bansa, hindi mo kailangan humingi ng permission ng mga taong nasa gilid mo. Kung okay lang ba sila ilagay sa vlog mo. Kasi there's no such thing as expectation of privacy pag nasa kalsada ka. You're on public places. Diyan nagtataka sa Pilipinas eh, pa-cyber libel pa yung mga tao pagka may hindi sila nagustuhan. Huwag ka kasi sa public place. Diba? Dito na tayo sa Banawe. Dito ko first time makipagbanggaan sa Banawe. So dito tayo lagi sa, 'di ba, sa bike lane pagdating sa Banawe. Merong nanggaling dito sa likod ko. Kakanan pala siya. Kaya ako pa diretso. Ang ginawa niya, marurot siya. Tagal mo kumanan. Problema nito. Tagal kumanan. Ito yung sinasabi kong pinakayo kong daanan. Yung matos after ng Banawe. Ang lalim yan. Lubog na lubog. Klaseng bike lane yan, di ba? May sarili kang trails. Actually, mayroon pa yan hanggang doon. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Pero ayaw ko talagang daanan niya. Ako muna sa Manila. Yun nga yung kwento ko. Nakabangga ako. Pero kasalanan niya. Bakit ka magkakat sa nasa bike lane? Bakit ka mangkakat? Lumabas ako kasi nga ang daming potholes. Daming malalim na butas. Hanggang doon lang naman yan. Babalik na tayo sa bike lane. Ito. Balik na tayo dito. Beating the red light ba tayo? Hindi eh. Hindi tayo bang beating the red light? Hindi tayo gago eh. Hindi ko alam kung no right o non red dito eh. Apo. Hi ka muna. Dito na naman tayo sa Manila. Maraming stoplight.
Lumabas lang tayo doon kasi nga marami pang kumakanan. Sa Espanya, Manila, going Maceda. Dito yung office ng PLDT. Yan. Itong video, ikakat ko pagdating sa Lacson. Kasi syempre, hindi ko na ipapakita kung saan ako pupunta. Yeah! Ako na mag-bling. Yeah, let's get dyan. Ay, wala pala akong ilaw. Alam mo, ilaw ko. Hey. Oh, well. Kasalubong na naman. Apo. May dala siya. Hindi. Imported siya. Pero gumagawa rin kami ng mga ng mga conversion. Mga regular na bikes. Hindi. Walang ganon. Yeah. Link na. Abot tayo? Mabot. Reko. Ay, akala ko nalaglag. Cut na tayo dito. Kakaliwa tayo eh. Kakaliwa tayo. Kakaliwa tayo. Kakaliwa tayo. Kakaliwa tayo. Dito na part maraming nahuhuli yung mga enforcer. Yun na. Maraming nahuhuli mga enforcer. Woo! Let's go. Traffic na po. Hindi na tayo sa bike lane. Trying to say. Bukas ang watch. 7:34. Marami ng tao sa ating gilid. Maraming pasok.
makakapunta ka sa mga tao, eh, di ba? Pwede naman sa gilid sila mag-antay. Ito yung totoong sitwasyon ng pag-commute sa Pilipinas. Mga tao nag-aantay sa sidewalk. Nasa bike lane na sila. Kahit meron tayong waiting shed. Kasi kailangan nila may pag-unahan eh. Kasi nga, wala naman disiplina yung mga driver natin. Hindi naman sila magsasakay ng tamang sakayan eh. Tapos ang sisi naman ng mga driver, yung commuter na doon sila sumasakay eh. Doon nila gusto sumakay. Ari ko. Malabak talaga. Green light. Natin ilang minutes na bago makawin. So ano pa yung tungkol sa vlog na to? So ang trabaho lang naman natin, magreklamo sa kalsada. Tulad ng jeep na yun, dito may tingin na may ano pa, paparating pa, ipa-clear bago siya kung lumabas. Green light, nagsasakay. Ganyan. Simpleng green light, magsasakay ka sa gitna. Para kayo dyan. Kaya gumagana ng preno. Kaya gumana ng preno ko. Kaya gumana ng preno ko. Gilid. Yan pang totoong sitwasyon ng ating bike lane. Fat bike rin. Fat bike. Fat bike. Fat bike. Ito ang rotonda. Up, yeah. Alagay, no loading, unloading, anytime. Hindi ko talaga makakanggal. Tuwing umaga, marami namang siklista talaga. Mga naka-bike to work. So, ito mga nasa harapan natin. Ayan, di ba? Pagdating stoplight, nakita nyo sila. Pero saglit lang yan. Mabilis sila umandar eh. Kaso walang helmet si Kuya. Yun lang. Ganyan na ano,
Merong mga bisikleta sa harapan mo. Pagka naka-overtake ka na, bumalik ka sa linya. Kaya open yung overtaking lane. Lampasin mo muna itong grab. Hindi ka pwede basta-bastang bumili. Ganyan lang naman. Dali lang naman mag-drive pag umaga. Madami lang talaga yung volume ng sasakyan. Since wala naman tayong side mirror dahil nga bisikleta tayo. Yan. Dali lang tayo. So, sa mga choke points lagi dito sa Santo Domingo yata to. Bago mag-Fisher Mall. Si Araneta yun dito. Yan. Dito, pag nakita nyo itong lugar na to, yan, yung mga naka-standby na jeep, nag-aantay ng pasahero. Ending yan. Hindi makakadaan. Nagkaharangan sila dyan, kaya walang makadaang sasakyan. Kailangan lang naman natin iayos talaga yung pagparada ng mga jeep para wala naman traffic sa para moving ang traffic, hindi yung nagcho-choke lahat ng sasakyan. Problema kasi lagi na lang gusto ng mga jeep mauna lahat, tapos bigla-biglang pepreno. Hoy. All traffic, turn right. Bawal na kumain, dumiretso. Mag-u-turn tayo. Double check. Bakit turn right sila? Ano meron? Turn right. Let's go. Saan tayo kanan? Ay, mag-u-turn. No U-turn doon. Pero turn right lahat. Ang layo ng U-turn. Nice. Dito, pag nagkamali ka ng daan, pasok ka na Skyway. Ang layo ng U-turn natin. Ito, going Santa Mesa to pag diniretso mo to. Bakit nila sinarado? Kaya sinarado yun. Wow, ang bisikleta. Hindi tayo makadiretso. Asan ang U-turn? Asan ang U-turn? U-turn. Layo ng U-turn.
Akala ko U-turn, putik. Kaharang lang pala. Ano ba yan? Ang bobo naman noon. Nakakainis. Pinilit ko sa laybay. Akala ko U-turn. Akala ko pa U-turn yan. Yung proper parking lang pala sa laybay. Putak. Busit. Nascam tayo doon ah. Tayo. Layo ng U-turn. Lubak pa dito. Lubak. 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 Hoy, din sa harapan. Ito din sa harap eh. Ngayon lang ba yan? May no U-turn at saka no left turn doon. Pero dati namang may nagle-left turn. Diba? Ayun no, may stoplight ka nga ng pa-left pero no left turn. Panalit tayo sa pesa na tayo ng U-turn, ikot natin. Bakit nila sinarado kaya? Bakit nila sinarado? Lubak, lubak. Dito pa lang nasa gilid na sila. Pakanan sila para maiwas ka na sana. Ganyan na. Ganyan na. Pwede naman tayo pumasok ng bike lane eh. Diba? Pwede ka naman pumasok ng bike lane kung kakanan ka. Parang ganito. Yan, tama yan. Kakanan ka, pumasok ka na dyan. Hindi nasa dulo ka na sa intersection, ka palang kakanan. Para nga mas madali kang iwasan ng mga sasakyan. Mas konting lane yung sa pulpit mo. Tapos kakakay pa itong mga mokong na to. Kasi nyo, wala namang sa harapan. Nagsasakay lang sila dyan. Kahit na kanto yan, dapat hindi ka nagsasakay sa mga kanto. Bobo ng mga tao natin eh. Nakita na yung vlog. Nawe. Ay, Fisher Mall. Nawe. Fisher Mall. Process. Nakaliwa ba ito? PJ stop. Tama tong dalawang to. Ayan yung ugali ng mga PUVs natin.
nakaharang ka sa harapan, pa-overtaken ka, pero ibabalandra nila. So, parehas kayo hindi makakalabas afterwards. Ganyan ang ano natin, ugali natin pagdating sa public transportation. Pati diretso mo pa rin kung overtake ka. Tapos bibigyan mo ng space yung nasa likod mo na makakalabas siya pag puno na siya. Disiplina lang ba? Tignan mo itong mga to. Diba? Pag ganyan, dapat hindi kayo magsisiksikan sa first lane. Pupunta sa U-turns lahat. Kasi ilang lanes yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lanes yan. 5 lanes tatawirin mo diretso dahil gusto mo mag-U-turn. Pwede ka naman dito mag-U-turn. Diba? Minsan di mo alam saan kumuha ng mga lisensya itong mga to eh. Haharangan mo lahat dahil gusto mo tumawid sa first lane. Swerving ka na, no? Hindi nga siya swerving, nalatawag din. Sorry hindi tayo abogado eh. Hindi natin alam lahat ng batas trapiko. Pero common sense na lang magdidikta na alam mo sablay eh. So, may mga nakaparking sa bike lane. Kaliwa. May kumanan. Timog. Okay, huwag ka tumingin sa kaliwa. Diretso na. Pagkagabi, hindi ako dito dumadaan. Dito sa kabilang side. Ayan, narangan tayo. Tingin tayo sa kaliwa. Kaliwa, bago ko maliwa. Ang lalim talaga ng mga to. Ang hirap. Kasi may mga ganyan pa yun. Arito. Yeah. Sa ibang bansa marami na bibiktima ng ganun eh. Biglang bukas ng pintuan. Sabay mababangga sila. Dito so far wala pa ako nakikita ng ganun. Ang hirap mangyari na. Sakit man. Pagka kumampas ka sa pintuan. Mga PUV natin tuloy-tuloy naman yan pagka pag kung hindi sila mihinto. Mabilis naman makarating sa destinasyon ng mga pasahero. Pinastop na po tayo ng enforcer sa harapan. Dito tayo dito sa harap. Grabe traffic na. Papapunta nga. Examine na pa ito. Albana. Ayun, may naka-scooter. Galing bago ng Xiaomi. Oh, counterflow tong ano. Victory Liner. Galing ng Victory Liner. Counterflow, oh. Diba? Sara ulo eh.
ITR 5285. Counterflow pa mo. At kasi banalik na yung mga pulis sa kalsada. Parang nahuli agad yung mga ganyan. Wala naman sakay, kailangan pang kumounter ko. Basta sa kabila. Nung uso kanina ba yun? Sa UB. Sa UB pala yun. Tao nung uso nun. Pag-rap. Sa bike lane. Bike lanes. EDSA na po tayo. Paparating na tayo sa EDSA. So wala na yung naharangan lang. Mahaba na yung traffic. So tama yan. Diyan na kayo sa bike lane kong kakanan. Para lahat sana ng diretsyo. Sa kabilang side. Itong left side ang mabubukas sana. Lahat ang kakanan dito. MRT. EDSA MRT. Okay na po. Dito sa Centrist, isa sa pinaka nakakaasar din na tinatambayan ng mga jeep. Tapos may mga enforcer dyan pero nasakupin nila lahat. Open nila lahat yan. Bagong asfalto dito. Yung may bike lane dito sa Centris. Merong isang bisikleta na pilitan lumabas dyan. Kasi nga may mga nagsasakay dito. Nakikita niyo yung bisikleta doon. Yan, sikip na eh. Hindi naman masisi kasi maliit yung kalsada talaga.
Diretso na naman. Diretso na naman maayos. Nakakapagtaka ah. Kung kailan nawala yung enforcer, ngayon medyo matino naman yung pagkakaparada nila. Hindi ka talaga dati na kanya-kanyang harang talaga sila sa mga bike lanes eh. One minute, 30 seconds pa bago tayo makago. Apya. Hindi ko alam kung may authority mag-ticket yung TTMD eh. Pagka may mga nakita silang violation. Normally, pagka yung ganito, hindi naman sila pina-forward. Alam ko may ticket na yun eh. Napipicturean na sila eh. Kaya trap dyan eh. Kapag nagdala ka ng motorsiklo, wala ka na sa, lampas ka na ng linya. Lampas ka ng pedestrian. Na hindi ka naman naabutan ng red talaga. Grabe dun sa kabila, traffic na oh. Going Quiapo. Traffic na sila dun sa kabila. Ambulance. Kanan ba to? Kanan ba sila? Kanan ba sila? Kung di pa kayo kakanan, patayin nyo muna yung signal nyo. Layo niya, no? So, magpatay ng signal light. Dapat wala talaga nagsasakay baba dyan. At mayroon tayong proper na pintuan. Puno na yan, pero gaano pa rin. Sakay pa rin siya dyan. Kung mabagal bisikleta mo, ang hirap dumaan dito. Kita mo yun, naipit sa gitna ng bisikleta. Naka-folding bike. Kasi yan, tingnan mo, yung jeep na yan. Diba? Galing ka sa 4th lane, tatawirin mo yan hanggang sa may City Hall. Walang ulo eh. Dapat ang rotonda, tuloy-tuloy ang flow. Walang maharang. So, balik na tayo sa bike lane na walang gumagamit. Flag ceremony na.
Basta. Sa flag ceremony. Beep beep, beep beep, beep beep, beep beep. Beep beep, beep beep. Beep beep. Beep beep, beep beep. May sidewalk naman kasi, wag kayo sa bike lane. Para magamit ng mga siklista to. Paano natin maiengganyo yung mga tao magbisikleta kung haharangan ng mga pedestrian? Diba? Ang ganda-ganda ng walkway natin eh. Diba? May mga bench. Nagde-date yung mga batang hamog sa gabi. Ang ganda-ganda ng ginawa nilang walkway eh. Mas gusto niya sa bike lane. Maglakad, di ba? Parang tanga-tanga niya naman. Labo eh. Niyaka. Niyaka. Dito na tayo sa Pilcoa. Lalay lang tayo dito. Tayo dito sa gilid. Ano yan? May nagrarally. Sa YouTube pala siya. Puti. Dahil pala, iniwasan ko na siya kanina. Diretso tayo dito. Yung maga may zipper lane dito. Yan. Kasi nga puno na yung volume na sasakyan sa kabilang side. Dito sa kanan, UP. Kaya gusto ko mag-bike kasi maluwag. Tanong, pwede ba mag-bike like to work? Depende kung malapit ka sa ano. Against the flow of traffic ka, yung common na ruta. Ulit ito, ang lahat ng volume na sasakyan ngayon, karamihan is going southbound. Diba? Kung dito ako sa QC nagtatrabaho, pabor, tapos magagaling ako ng bilang side. Diba? Kunyari, dito ako sa habang tatrabaho. Pero kung sasabayan mo yung traffic talaga papunta sa trabaho, wala na. Iyak ka na. Iyak ka sa traffic. Saka sa hirap subakay. Diba? Biglang likod. Nakita nyo may siklista sa harapan ko. Pagka umu-overtake ka, bumalik ka agad sa proper lane. Kasi two-way bike lane yan. Sa kaliwa mo, yung mga naka-counter sa'yo. Ngayon, gagamitin mo lang yon kapag usually mag-overtake, parang ganito. Isang aral to sa mga siklista. Kapag maraming siklista sa paligid nyo, gagamitin nyo lang yung left lane kapag overtake kayo. Kaliwa. Yan. Tapos babalik ka ulit. Para kung gusto niya makipagkarera, makakalipat siya sa kaliwa. Diba? Pagulin niya yung bike mo. Road etiquette lang. Para maiwasan yung banggaan ng mga light vehicles. Natawag. May lubak. Sana mapaganda itong bike lane. Hindi puro pansin ang kalsada. Dito na tayo sa Tandang Sora. Grabe. Daming Up, yeah.
Dito meeting sa side mirror. Oh, yeah. Ah. Dito ako meron ng tools last time eh. Sa pang-amote ito. Dito ako meron ng tools. Itong MMDA Bike Lane Program Office. Buhay pa pala yan. So pasok lang kayo dito. Katok lang kayo dyan. Pwede kayo meron ng tools kung masisiraan kayo. Kasi hindi nila alam yung pangalan ng tools. Kaya konting pasensya lang kayo dyan. Sabihin nyo lang kung ano kailangan nyo. Diba? Minsan nga iniisip ko kung kailangan pa ba nating harangan talaga itong mga bike lane. Mas madalas kasi nagiging ano na lang siya, hindrance para makaiwas ka tulad ng mga to. Diba? Wala kasi ng sidewalk eh, pero ayaw nila itong maglakad. Gusto nila dito sa bike lane maglakad. Sa ibang bansa, kapag naglalakad ka sa kalsada, lalapitan ka na ng pulis. Kasi ang rationality nila is you're becoming a danger to yourself and to others. Pwede ka masagasaan, diba? Public endangerment. Kadamay mo pa yung makakabangga sa'yo. Pero dito sa Pilipinas, baliktad eh. Tinotolerate natin eh. Kaya minsan parang nasarap pararuhin, di ba? Natigas ng ulo ng mga Pinoy eh. Pinakita na naman tayo sa pista. Ayan. Area. Nakakatuwa yung mga ganyan, alam nila kung saan linya sila dapat. Yan yung mga araw-araw yan nagbabike, marami nakakasalubong. Alam nila na bumabalik sila sa kaliwang side. Mga bollards na pati naman natin kailangan yan eh, pampasikip lang yun eh. Tutumba. Diba? Tutumba, nakaharang, di pantay. Instruction lang siya eh. Ito, mahilig lang ako magreklamo talaga. Gusto ko lang magreklamo.
dito, dapat pumapasok na sila yung mga kakanan ng ano, dapat dito sila kumakanan. Ay ko. Ito talaga dito. Diba? Dito ako nagtataka eh, bakit doon sila galing sa left lane? Tapos kakanan dito. Dapat nandito sila sa loob. Ano sila ulo doon sila. Ulod. Kaya ka na lang makakabigil. Yan, gamitin nyo yung ano, yung sakay. Gamitin nyo naman yung ginagastosan ng gobyerno natin. Hindi nyo ginamit yan, masasayang. Sayang yung perang nila, nilabas natin at kinurakot nila. Gamitin nyo yan. Dapat ganyan. Kaya nagpapaka, stop and go. So far, smooth yung mga biyahe natin. At tayo masyadong reklamo. Makikita nyo talaga yung mga normal days talaga dito. Grabe talaga yung ano, pagkakabalagbag ng mga sasakyan. Ayun, may tricycle na nagka-counterflow. Ayun yung mga isa sa reklamo natin lagi. Dito siyang buko. Counterflow siya sa bike lane. Diba? Sara ulo ka ba? Dito sa may batasan, ito yung batasan. Dami niya makikita na dito. Nakapalandrang jeep. Makita natin. Iwasan tayo sa lubak. Diba? Up yan. Ayan. Lahat yung mga yan, padiretso yan. Pero nagkukumpulan sila sa kanan. Diba? Ayan o. Ganyan ang mga ano nila, gawain nila. Kanya-kanyang palandra yan. Diba? Baba sa gitna, tulad itong jeep na to. Diba? Ayan o. Pwede naman isang hilera eh, diretso. Para hindi traffic. Flag ceremony. Flag ceremony. Dito tayo sa COA. Sana talaga ibalik sa HPG itong Commonwealth eh. Yan, may nakaparada dyan, di ba? No parking dyan. Sana kumain ng lane. Yan. Oh, yeah. Init. Ayan, marami naglalakad.
Alright, lalakad sa gilid. So, yan na naman. Yan. Right turning vehicles. Dito is outermost lane. May signage ka dyan, outermost lane. Ang outermost lane ito. Yung dalawang to. Diba? Pero tignan nyo yung sitwasyon ng traffic dito sa Litex. Beep beep. Beep beep. Tignan nyo yung nangyayari dito ngayon sa Litex. Yung tunay na nangyayari dyan na medyo sablay yung mga enforcer yung ginagawa. Okay, biglang kanan. Ayan. Biglang signal. Kanan ka na lang bigla. E-bike. Itong pababa ng Litex kasi kakanan sila sa Sullivan. Ngayon, pag pakanan ka sa Sullivan, pag pakanan ka na sa Sullivan, dapat nandito ka na. Diba? Sana ito lang yung lane na isang diretso ang harangan nyo. Ang kaso, ang nangyayari dyan, lahat ng 8 lane ng Commonwealth, haharangan nila kasi pakaliwa sila dito. Tayo nasa motorcycle lane. Ito nakita nyo sa harapan yung mga bus na yan. Nakaharang na yan dyan. Hindi yan gumagalaw. Diba? So pupunta ka dito sa 4th lane, 3rd lane, 2nd lane. Diba? Kasi nakaharang itong mga nasa likod. Tapos itong mga jeep na to, naka-parking. Diba? Eh, mga ginawa na nilang bahay yan. Di ba lang bakit hindi pa nare-reker yung mga yan eh? Dapat matagal nang nire-reker yung mga yan eh. Ha? Imbis na magamit mo yung bike lane, magamit yung ibang linya, mga commuter. Wala, nakaharang. Diyan na nakabalandra yung mga jeep nila. For the longest time. Higit 10 years na kami dito sa Commonwealth. Ganyan yan. Tapos nagtataka rin ako bakit sa business permits natin, bakit pinapayagan yung mga car wash sa tabi ng kalsada. Parang ganyan, di ba? Obstruction na